Lorna, anong mabigat na kaso laban sa nananakit? Sa nananakit, ang tawag dyan ay domestic violence, Republic Act 9262. Hindi kailangan legally married sila kasi applicable tong batas sa live-in relationship. Kayo, nag-live-in kayo. Hindi lang live-in relationship, applicable din yung batas na yan sa dating relationship. Miski nagdi-date pa lang kayo, pag binubugbog ka na ng boyfriend mo, iwanan mo na. Ngayon, anong parusa? Ang parusa dyan ay imprisonment. Kung talagang malala, hanggang 20 years nga eh. Pero kung hindi masyadong makagaya ng verbal abuse o minsan lang nakita ganyan, hanggang 6 months to 5 years. Pero ang matindi dyan yung perang involved. May fine yan hanggang 300,000 hanggang 500,000. Wow. Sabi rin sa batas, kailangan ng mandatory counseling, no? Hindi lang lalo na merong hindi nagkakaintindihan, iba yung storya niya, iba yung storya mo, no? Pero isipin natin na ang pagsasamang ganyan, pag sobra-sobra na, kasi ang violence, verbal, emotional, psychological, hindi lang physical. Hindi naman kayo mag-asawa kung ganyan ng ganyan. Umalis ka na. Ang tawag dyan, battered woman syndrome. Battered woman syndrome. Ibig sabihin, can live with you, can live with you, can't live without you. Ganon. Isipin mo, baka mas mahal mo nga yung mga anak mo, doon ka na lang sa mga anak mo. Kung tama yung storya niya na doon pumupunta yung pera niya. Okay. Sumama ka na lang sa mga pamilya mo. Kaya nga, kasi simple lang naman yun. Di iwan yung isa't isa. Kung hindi naman, maayos. Di ba? Hindi naman kayo kasal. Di naman kayo may anak. Di maghiwalay na lang kayo. Hindi ba, Dr. Love? Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa alak at ang epekto ng sobra? Sa Ephesians, Ate Kuring, sinasabi ng Biblia, pwede tayong uminom ng alak, yung alcohol. Pwede natin gamitin yan to glorify God, pasalamatan siya, to celebrate life. Yun ang paraan ng pag-inom ng alak. Pero ang sinasabi ng Biblia, iinom tayo ng alak hindi para malango o malasing. Iinom lang tayo para maluwalhati natin ang Diyos. In fact, sa mga misa natin, may alak. Ginagamit yan. Now, pag umiinom ka ng alak para malasing, may problema ka na. Kasalanan na yon. No? Kasalanan na yon. Now, sa kaso ninyong dalawa, kanina kinampihan ko si Nito. Kasi nga naman, may expectation din ang lalaki na naghahanap buhay na pagdating sa bahay, yung kapartner naman niya, may konsuelo ka na makita mong malinis yung bahay mo, merong mainit na sabaw na mahihigop ka. Nakakainit talaga ng ulo pag kukuya-kuya-kuy lang yung kapartner mo. Dumating ka, hindi pa pala nagsasaing ng sinaing, wala pang kanin, ano? So, may responsibilidad ang bawat isa sa inyo. Nito, ang pananakit sa kinakasama o sa asawa ay talagang bawal, no? May pagkakalagyan ka rito. Indikasyon to na hindi mo siya talaga mahal kasi sinasaktan mo. Doon naman kay Christy, may tungkulin ka rin kasi. Pero ang isang malaking bagay dito na dapat gamitin mo yung utak mo. Pag sinasaktan ka, allegedly, ikaw nagsasabi palagi kang sinasaktan, anong dahilan para sumama ka pa sa kanya? Di ba? Una rito, ibalik mo yung respeto sa pagkatao mo. Kasi pag hindi mo respeto ang pagkatao mo, sino pang re-respeto sa'yo? Di ba? Ang mahalaga dito, walang komunikasyon. May nagsasalita, walang nakikinig. Pag-usapan yung mabuti. Kasi walang magiging magandang dahilan para magsama pa kayo. Ayun, ako. Kung merong mga huwes na nagsasabing, okay, magsama kayo, meron din naman paraan na, okay, maghiwalay na kayo. May Yes. ganun ba? Meron, di ba? What kind of forum is that? The barangay? Pwedeng barangay, no? Pwedeng settlement sa barangay. Oo. In fact, hindi pwedeng dumiretso sa korte. Kailangan talagang dumaan sa barangay. Pero kung ayaw nila, pwede rin hindi nila pakinggan yun. Yes. Pwede rin. Oo.
Pwede na lang kung may court order. Di ba, na maghiwalay talaga sila. Oo. Dahil Pero- nagsasakitan na eh. Tama. Ayun, okay. Doc Camille, bakit kaya ayaw iwan ni Chrissy Sinito? Anong tawag dyan? Besides the fact na sinasabi natin na ito yung tinatawag nating battered woman syndrome, meron kasing iba na yung self-destructive coping behavior. Ano ibig sabihin nun? Na okay lang masaktan basta ito yung paraan dahil kasi una, financially constrained itong si Christy. Tapos nagpapadala siya, wala siyang pera. So umaasa siya masyado. Yung tinatawag nating codependency. Pag nagkaroon ng codependency, kahit na ikaw sinasaktan, parang nakakling ka pa rin dun sa tao na yon. Second, sanay na siya maging biktima eh. Pag naging sanay ka ng biktima, sasabihin mo pa, siguro ako nga yung may kasalanan, kaya hindi ako makahiwalay. Yun yung nakakalungkot doon pag naisip mo yun. And then, definitely, yung helplessness ng isang tao, dahil kasi nga, unang-una, sabi nga niya, may sakit siya, lahat. Pero siguro, Christy, unang-una, alam mo, ang daming taong may asthma, pero lahat nagtatrabaho. Kasi hindi pa pwede ang asthma ay maging dahilan para hindi ka makapagtrabaho. Pangalawa, sometimes asthma is stress-related. Merong ibang tao, ang dali-dali na pag lalong napapawisan, lalong nagtatrabaho, nawawala yung mga ganyang klaseng sakit. So sana maintindihan mo maigi, ano ba talaga ang gusto mo? Magsama pa kayo ni Nito? Or asikasuhin mo yung mga anak mo na iniwan mo? Kasi may responsibilidad ka eh. Nanay ka eh. Kayo, wala kayong responsibility kung hindi naging partner mo siya. Pero may responsibilidad ka sa mga anak mo. Sana intindihin mo yan. Siguro yung counseling after, gagawin namin ng lahat para maintindihan mo kung ano yung nararapat mong gawin. Pero still, alam namin ang options nasa inyo pa rin. Ayan.